Magandang tanghali po mga kababayan. It is quarter to 12 at ngayon po ay araw ng Sabado. I think October 18. So, magbablog po ulit ako mga kababayan. At ang episode po ay number 74. At bibigyan ko po siya ng title na Patay Kang Bata Ka. So mamaya, yan ang ating pag-uusapan. Bakit yun ang naging title, Patay Kang Bata Ka. Ngayon, ako'y kakain mo ng tanghalian. So ito yung ulam ko po mga kababayan. Sap-sap. Ayun. Ayan. Sap-sap po yan mga kababayan. Kain po kayo. Ito po yung sap-sap. Malalaki. Bale yung size po nito ay mga 3 by 2 inches. Nabili ko lamang po siya ng 100 pesos, 8 piraso. Ito po yung mga malalaking sap-sap. Na ang haba niya ay mga 3 inches. Ang lapad ay 2 inches. Hindi na lugi. Pariwa naman. Ang ginawa ko po luto sa sap-sap ay pinangat din. Kahapon, ang ulam ko rin ay pinangat na asohos at saka adobong pusit, mga kababayan. Hindi naman makakasawa ang isda. Basta iba-ibang isda. Kahit na pare-pare yung mga luto o basta iba-ibang isda lang. Okay na yun. Sandali lang at kukuha ako ng mapapaglagyan ng tinik. Paglalagyan ko ng tinik. Medyo umuulan ho dito sa amin. Pero unbol lang naman. Siguro gawa ng bagyo, mga kababayan. Ingat po tayo sa bagyo. Sana hindi bumaha ulit. Minsan talaga pag bumabaha dito, nakaka-stress talaga yung paglilipat po ng mga gamit, pagtataas ng gamit. Wala pa po akong second floor, mga kababayan. Siguro pag lumaki na yung manok ko,
Sana mga kabayan, supportahan nyo ang aking channel sa YouTube, Laser ko Supporters Channel. Wala po siyang katulad mga kababayan sa buong mundo na nagbibigay po ng konkretong solusyon kung paano po wawakasan ang crimes and corruption. Noong 2017 ko pa po ginawa yan, yung solution na yan, at yan po ay na-register sa National Library of the Philippines on 2019. So it takes 2 years. Yung episode ko kahapon, number 73, tungkol po yun sa wasak ng pamilya. Kasi nga po, under present system natin, talagang marami talaga mawawasak, masisira ang pamilya. Kasi nga, kapag nagluko kasi yung babae o lalaki, hindi kasi nadedetect. Hindi nadadokumento in real time. Maliba lang kung madali kayo makapaghinala sa inyong asawa, paano kung inabot ng 3 months, 6 months, 1 year? Marami na pala nangyari. So, hindi nyo nalalaman yun. Masakit po yun sa pamilya, sa mga bata. Saka siyempre sa asawa. Pero, sabi ko nga sa inyo, meron pong solution po dyan para hindi na masira, mawasak ang pamilya. Kundi, kailangan maipatupad po ang bagong sistema natin, which is yung Laser ko Supporters. Kasi po yun, kung halimbawa nagka-crush yung si Mister dun sa babae, so siyempre mag-uumpisa yan sa mga sinagot na dating, kain sa labas, palagi kain, hanggang sa may mga nangyayari na. And then later, magkakaroon sila ng mas matindi pang relationship, which is yung halimbawa nagkaroon na sila ng love making, mga kababayan. So, yan po ang malaking problema natin. Hindi po kasi na-detect in actual yung na-date nila, mapalabas-labas. Hindi po nakikita yun ng present system. Kaya mangyayari, magugulat na lang kayo. Minsan baka yung babae pa ang mga away dun sa tunay na asawa. Meron ganun eh. Ubutin ko lang itong kanin ko, mga kababayan. At kasi 4 na sap-sap yung nilagay ko. So, may natitira pang isa. Tama nyo, kababayan. Hindi katulad ng iba. Hindi ako masyadong matipid sa ulam. Kung kumuha po ako, kumurot, malalaki.
Malalaki akong sumubo ng mga isda. Ayoko ng yung parang maliit. Kasi gusto ko malasahan kaagad. Ayan, isa na lang, kababayan. So, yung episode number 74, meron pong title na Patay Kang Bata. Kahapon, wasak ang pamilya. So, yun. Iniiksihan ko na po ang mga title kasi dati ang mga title ko mahahaba. Mas maganda yung ganyan. Wasak ang pamilya, patay kang bata. So, madali siyang tandaan. Alam mo itong sapsap na nabili ko. Ingat lang dito sa mga tinik, mga kababayan. Pag medyo hindi kayo nag-iingat, ang daming tinik ng sapsap. Kaya minsan, ayaw magluluto eh. Ang daming hugatan. Iinom muna ako tubig. Masarap talaga uminom ng tubig after ng kumain, mga kababayan. Kaya nga, lahat ng bagay, pasalamatan natin sa Diyos. The best. Purihin, pasalamatan natin siya palagi. Yung mga paggising natin sa umaga, kalooban ng Diyos yun. Yung ginigising tayo araw-araw. Yung kumakain tayo, kalooban ng Diyos yun. Bago lalangin ang tao, mga kababayan, everything is provided. Pagkain, pati yung mga gamot, andun na. Bali tutuklasin na lamang nung time na after ng creation. Nakita niyo mga tao nung araw, ang haba ng buhay. Kasi natuklasan kasi nila yung mga pagkain tsaka yung mga medicine. So, yan po mga kababayan. So, babatiin ko muna kayo ng ngayon, 12 o'clock na. Naway na mabuti po kayong kalagayan sa mga parte ng ating bansa at ng mundo. At loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan tayo o iligtas sa lahat po ng mga sakuna, lalubyo, mga baha, mga tagutom, mga tribulation, gera.
kaguluhan, mga kababayan. At ingatan tayo sa lahat ng mga panahon. At ang wish and pray ko ay pagdating ng Panginoong Hesus po ay lahat po ay marapture po tayo lahat. Yun ang the best at pinakamasaya sa lahat ng natatanggapin ng tao, mga kababayan. Ngayon, pag-usapan po natin ng episode number 74, bakit ginawa ko siya ng title na Patay Kang Bata Ka. Hindi kaila sa inyo, yung laser ko sa Popotres po, itinapik ko na po to. Kung tawagin po yun ay killing. Killing na involve ang pera at saka yung killing na hindi involve ang pera. Anyway, nakikita nyo naman sa mga news, sa mga Facebook, sa mga feed, sa wall nyo, meron kayong minsan marireceive na katulad nung nakaraan na kumakain yung lalaki, bigla na lang binanatan po yun ng baril. Binaril po yun. 4 ang tama sa ulo. Kumakain po yun, mga kababayan. So, walang kabog-abog po ay wala nang warning. Hindi man lamang tinawag yung pangalan niya. Basta tinira na lang sa sa ulo. So, kakaawa naman yung naiwan na pamilya. Kaya nga ang title nga natin, Patay Kang Bata Ka. So, hindi po natin alam kung ang lalaki po ay mayroong atraso. Kasi hindi naman siguro kayo papatayin kung wala siguro kayo atraso. Malamang mayroong atraso. So, kung ano man yung atraso na yun, hindi po natin alam yun. So, yun po ang problema, mga kababayan. Under present system po, mga tao, mga kriminal, malalakas ang loob. Kasi nga, hindi po kasi sila nakikita ng ating mga batas, mga kababayan. Kaya malalakas ang loob. Kaya kita nyo, bigla na lang pumapasok sa bahay. So, hindi lamang po yan ang nangyayari, mga kababayan. Pati nga dun sa loob ng computer shop, meron pumasok na naka-rider na nakasuot siya ng helmet para hindi siya makilala. Tapos pinagmasdan pa niya yung mukha kung siguro kung confirm na yun nga yung target niya. O after that, 3 putok ang nadidig po doon. So wala na pong warning yun, ikaw basigan yun, ganyan. Wala na, basta kinonfirm lamang ng mukha, ay tinira na kaagad, mga kababayan. So yun po ang sinasabi po natin. Kaya nga minsan nakikita ko sa mga Facebook, mga comment nila, mga bash. Minsan sinisisi nila sa gobyerno, minsan sinisisi kay BBM na hindi na raw masawata ang mga crime dito sa atin. Alam nyo, hindi lang naman sa panahon ni BBM nangyari po yung mga ganyang klaseng mga crime. Kahit mga nakaraang mga presidente, nangyayari na rin po yan. Hindi lang siguro nami-media yung iba. At una, hindi pa naman uso ang social media noong araw. Kaya doon lalo sa probinsya, so hindi nyo na malalaman yung mga bali-balita nagkaroon ng mga patayan. Mabuti nga ngayon meron ng kahit nga yung mga tagaan sa probinsya na nakukuha na po ng video, lahat po ng kaguluhan na nabibidyohan na. Kaya nga mas maganda po ngayon kaysa dun sa mga nakaraang mga panahon. So ngayon, nabanggit ko yung lalaki kumakain, binaril, tapos itong naglalaro ng computer sa computer shop ay binaril din. Meron din pong isang ginang, pagbaba niya ng kotse, binaril din po ng asawa. So tingnan nyo, ang lalakas po ng mga loob nila na pumatay talaga ng tao. Kasi nga
Hindi po kasi nakikita ng present system yung pagpatay. Kaya gano'n na lamang ang lakas ng loob nila na pumatay ng tao. Ngayon, may solution po ba? Meron. Underlying cause of protest po, ma-identify po yung kriminal, pati yung target na pinatay po nila. Mare-record po yung place, date, and time ng crime. So kung ganun po magiging sistema natin, malabo na pong kayo ay pumatay pa ng tao. Katulad nung kahit na naka-cover siya ng helmet, ma-identify po ng government po yun, mga kababayan, kung sino siya. Kaya under lesser protest, hindi na kayo gagawa ng ganyang pagpatay. Kaya lalakas nga ng loob sa panahon ngayon kasi nga po, ang mga batas po kasi natin hindi po nakakakita. Walang iniwan po yan na kung meron pong witness o marami nakakita, hindi niyo na po gagawin ang pagpatay. Kung meron pong witness na nakakita sa inyo, hindi niyo na po gagawin yun. Ngayon, ang pinakamata po natin dito, yung tinatawag na satellite. Pangalawa po yung transaction, mga kababayan. Yung nangyari kay namatay na yung pinatay sa Las Piñas. Sino ba to? Yung komentarista, okay din sa akin yun eh. Medyo matanda na siya. Ngayon, pinatay siya, pero nahuli naman yung pumatay. At marami nga sangkot. Kaya nga, kita nyo, under present system, malakas ang loob na pumatay ng pumatay. Kaya nga, under license of protest, madodocument po yung kanyang pangalan, yung target, pati nga yung ibinayad po sa kanya ng kung sino man nag-utos. Kasi nga po yun, sabi ko po sa inyo, dalawa mata ng laser of protest, isang transaction at satellite. So makikita po doon yung transaction na nung siya tumanggap po ng paunang bayad o parang hard killing. Siyempre may mga paunang bayad po yan. So doon, ma-detect po ng gobyerno yun na meron pumasok pong malaking amount po sa inyong account. Kaya maku-question po kayo. Pangalawa, yung satellite po natin, makikita po kayo na ando doon kayo sa lugar na yun, sa vicinity na yun. Kaya kung ganoon po magiging sistema, malabo na pong gumawa ka pa ng pagpatay sa isang kapwa-tao, mga kababayan. So habang andyan po ang present system natin at wala pa ang laser ko supporters, mananatiling patay kang bata ka, mga kababayan. So whether sinasadya o hindi, basta malakas ang loob nila, mga hold up, patay kang bata ka. Pag hindi mo binigay yung cellphone mo, patay kang bata ka. So ganun dun sa mga pumapasok sa mga convenience store, patay kang bata ka rin pag hindi mo binigay yung mga laman na bentahan mo, patay kang bata ka. Ganun din sa mga gasoline station, patay kang bata ka. Talagang pinapatay po talaga nila kapag hindi binigay yung pera talaga, mga kababayan. Kaya mapapansin ninyo, bottom line, merong crime na involve ang pera, merong crime na hindi involve ang pera, mga kababayan. So either of the two, malalaman po ng laser kung supoporto siya kung sino kayo, mga kababayan. Kaya malabo nang gawin ang crime doon sa taong gusto niyong patayin, mga kababayan. At in the end, ang bansa po ay magkakaroon po ng tunay na peace, prosperity, and security kung magatatahimik po. Isa pa,
nakalagay po sa provision ng Leisure Course of Fortress yung registration po ng mga baril. Yan po ay palalagyan po yan ng microchip. Nakatanim po yun dun sa bakal. So, andun po yung identification kung sino po may-ari ng baril na yan. At malalaman po doon kung yan po ay ginamit sa crime, mga kababayan. Siyempre, kung kayo man naman ang may-ari ng baril na yon at nalalaman ng gobyerno ang sino may-ari niyan. Pati nga location ng baril, makikita po ng Leisure Course of Fortress. Kasi po meron siyang microchip, mga kababayan. Kaya masasabi ko, under the new system, which is Leisure Course of Fortress, mahihinto na po ang killing with or without involved po ang pera, mga kababayan. So hanggang dyan na lamang po, mga kababayan, at ingat po tayo, ingat dahil hindi po natin alam kung kailan darating yung mga kriminal na yan. Minsan kasi bigla na lang pumapasok sa bahay, bigla ka na lang patay kang bata ka. So gaganunin na lamang kayo. Malalakas ang loob. Nung araw kung hindi uso yung ganyan yung pumapasok ng bigla-bigla. Hindi uso nung araw yan, mga kababayan. Siguro natuto sa iba. Kaya yun. Kahit nasa harap ng pamilya, anak patay kang bata. Papatayin kayo, mga kababayan. So hanggang dyan na lamang po, mga kababayan, at ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga panahon. Salamat po.